ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Securities and Exchange Commission sa Cagayan de Oro City ginaimbestigahan na ang mga grupong nagapahigayon matud pa og illegal investment scheme sa Northern Mindanao. Duha ka balay sa Davao City naugdaw kapin 2 milyon pesos na talang danyo sa sunog. Oil price hike posibleng ipatuman sunod semana. Moabot sa 2.50 kada litro sa diesel ug 1.25 kada litro sa gasolina ang usmaw. Sa RTV Presents, ubos nga genetic variation, mas dakong hulga sa nagkagamay nga ihap sa Philippine Eagle. Og pilot episode sa The Master Cutter nakakuha og taas nga rating. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gibutyag sa Securities and Exchange Commission Cagayan de Oro City Extension Office nga dunay ginaimbestigahan karon nga investment groups nga illegal nga naga-operate sa Northern Mindanao. Hinuon giklaro sa SEC nga ang paglambigit sa foreign exchange trading o investment dili illegal apan dunay mga grupo nga illegal nga naga-operate niini. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Securities and Exchange Commission Cagayan de Oro Extension Office nga karong tuiga do na sila ginaimbestigahan nga mga grupo nga gatanyag og investment scheme sa Northern Mindanao. Kay nung duman nga similabayng katuigan, pipila ka illegal nga investment schemes ang naglihok sa Mindanao, sama sa Kapa ug uban pa nga gatanyag og dagkong kantidad sa salapi. Matod sa SEC, doon na sila ginasubay nga pipila ka grupo nga illegal nga galihok sa rehiyon. Wala una sila mihatag og ihap sa mga grupo nga ilang ginamonitor. Dagan silang members sir, mga ingana. Kasagaran dili pa kayo kay grabe vigilance na mga orketa. Namin makita na bisag mo pa ipagsugod amon nang ginakuan dito, gina-investigate din. Mga ibala na ninyo kay mag-issue na rin yung mga advisories. Dili na par sa unang aya na may balan kung pabutuhay na ang issue nga dagan na kayo member. Dugang sa opisyal nga mas paspas na ang ilang monitoring karon sa mga susamang grupo, labi pa nga daghan na sab nga mga tawo ang gaduol kanila ug mangutana kabahin sa investment schemes. Padayon sab ang ilang kooperasyon ngadto sa uban pang SEC extension offices sa ubang rehiyon. Labi pa nga dito nagsugod ang pipila ka illegal investment schemes nga nakaabot na sa rehiyon. Hopefully sa public nga dili gyud dito mosulod anang na mag-invite sa inyo kuan kanang mga investment. So before that, kung pwede, moadto mo sa SEC to verify or mag-question kung naaba ni sila yung mga authority, license ba ni sila to get investments from the public. Hinoon, buot iklaro sab sa SEC nga dili illegal ang paglambigit sa foreign exchange trading o forex trading. Lakip na investment programs. Busa, kinahanglan gyud sutaon kung scam ba ang nasudlan. Pero kung ikaw nga individual nga nag-trade ka using a platform, dili illegal kay ikaw naman walang sa kanang invite. Aya siya mahimong illegal kung nang-invite na ka or nakay gipang pasalig, which is mo-fall na siya under sa violation sa investment solicitation. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Gilamoy sa dakong kalayo ang duha ka mga balay sa usa ka subdivision sa Davao City. Nagsumikad matud pa ang kalayo sa usa ka balay sa Saturn Street sa GSIS Heights Subdivision sa Barangay Matina Crossing banda alas 5:44 Miyerkules sa hapon. Mikatay ang kalayo padulong sa katapad nga balay. Paspas nga may dako ang kalayo nga milamoy na sa duha ka mga balay. Sa pagresponde sa kabumberuhan, gilayong gipasiritan kini og tubig hangtod sa napakgang ang kalayo. Usa ka residente ang nakahiagom og first-degree burn. Ginapangayuan pa og pahayag ang tag-iya sa duha ka nasunog nga balay. Sumala sa BFP Davao, gibana-bana ang ana sa 2 milyon pesos ang danyo sa sunog. Padayon pa nilang ginaimbestigahan ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.
Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Posibleng magpatuman og usbaw sa presyo sa lana sunod simana. Human ang big time nga rollback sa miaging simana. Busaka na sab og 2.250 sa kada litro sa diesel. Samtang posibleng subling muusbaw ang presyo sa gasolina ngadto sa 75 centavos hantod sa 1.25 sa kada litro. Kini base sa Mean of Platts Singapore o MOPS Trading og Foreign Exchange Averages sa milabay nga 4 ka adlaw. Ang pag-usbaw tungod matud pa sa paghugot sa supply human ang pag-ubos sa global inventory niini. Matag Lunes i-anunsyo ang pinal nga presyo sa lana nga ipatuman sa musunod nga adlong Martes. Nakatakdang demolisyon sa kapin 300 ka mga balay sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Nagkatensyon human nga mipalag ang mga residente. Ani ang report? Nagnilabayay og mga bato tunga sa dalan. Ingon ani ang sitwasyon sa Zone 2B sa Barangay Mambuaya sa Cagayan de Oro City. Human mipalag matud pa ang mga residente sa lugar. Dihang kalit nga miabot ang demolition team. Kauban ang kapulisan kagahapong adlaw, May 14. Sumala sa usa sa mga residente sa lugar, aminado man kuno sila nga dili ilaha ang maong luna ug gipanag-iyahan kini sa pamilyang Lozada. Apan sumala nila nga dili matud pa konektado sa tag-iya ang nagpailang claimant sa maong yuta. Ipasaka na lang ni sa korte kay korte ra ang makapamatuod kung unsa mo ka legit, unsa ka mga legal inyong mga papel. Mao na mong gidahom pod sir. Dili pod mi nga nagahama na lang gid nga mga squatter mi. Bugtong notice to vacate lang kuno nga pinirmahan sa barangay kapitan ang nahimong basihan sa pagpademolish kanila. Butang nga ilang gipalagan. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang komento ni Mambuaya Barangay Kapitan Philip Porras apan wala kini sa iyang opisina. Hinuon, dali raman kuno nga nakontrola sa kapulisan ang komosyon. Tungod sa kahadlok sa mga residente, dunay pipila kanila nga temporaryo na lamang nga nagguba sa ilang mga panimalay sama aning anaa sa atong likod. Apan ang kadaghanan kanila nisukol tungod wala matod pay legal nga basihanan ang himuong demolisyon. Gani kining propiedad nga anaa dinhi moy una nga naguba sa demolition team kagahapon hantod nga gipahulong kini sa LGU sa Cagayan de Oro aron sa usa ka dialogo. Giklaro sab sa lokal nga kagamhanan nga walay pagtugot ang mayor ug wala kini nagmando sa bisan unsang demolisyon. Ang gibasihan sa kuan is ang city ordinance nga adopted na city ordinance sa building code, new building code o ang city ordinance dili siya yung court order. Moy gibasihan sa ilahang lawyer. So muna nga importante nga na dialogue aron pud mapasabot sila o mapasabot po nga nganong ingon ana ang pamahagi po nila. Ginasulayan pasab sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa nagpailang claimant sa maong yuta. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gipatuman na ang rollback sa presyo sa LPG sa Solane. Gipatuman na sa kumpanyang Solane ang 3 pesos and 45 centavos nga pagkunhod sa kada kilo sa ilang LPG. Ang maong pagkunhod mo pasabot nga muubos og kapin 37 pesos sa 11 kilogram LPG tank. Ginaulat pa ang anunsyo sa uban pang kumpanya sa LPG. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Kapin 15 million pesos nga kantidad sa gituuhang shabu ang nasakmit gikan sa usa ka nadakpang high-value individual sa Davao City. Arestado sa bypass operation nga gikasa sa Balyok Police ang 22 anyos nga lalaking gikonsidera nga high-value individual sulod sa gipuy-an sa suspect sa usa ka subdivision sa Barangay Bago Galiera, Davao City, Huwebes sa gabi. Nakumpiska sa mga otoridad ng ubay-ubay ka mga sachet sa gituuhang shabu. Kung sumahon, giban-abana ang mukabat sa kapin 15.6 million pesos ang standard drug price value niini. Gawa sa ilegal nga droga, nakumpiska sab kaniya ang .357 caliber revolver pistol nga dunay duha ka buhimbala. Pasakan og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o illegal possession of firearms ang suspect nga wala pay pahayag.
Alang sa mga Davaoenyo student athletes, doon na scholarship program nga ihanyag ang City Government of Davao din makadawat ang benepisyaryo og hangtod 25,000 pesos. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Pinaagi sa gipirmahang Executive Order No. 15 Series of 2026 ni Mayor Baste Duterte. Ipatuma na sa City Government of Davao ang atong tagaan og oportunidad ang nangandoy nga atleta o ato na Athlete Scholarship Program. Kini pag-ila sa paningkamot sa nagadaghang Davaoenyo athletes nga nagdala og dungog sa Davao City sa regional ug national nga kompetisyon. Ang scholars makadawat og hangtod 25,000 pesos matag semester o matag sugod sa academic year. Depende kung sa kolehiyo o junior o senior high school ang atleta. It will take effect paningkamutan na mo nga by second sem of this year magsugod na ta sa ato ang scholarship kay dili naman gud nato siya maano for the opening kay mag-June na and dili po na mo gusto nga i-urada o ano ang scholarship. Ang mga benepisyaryo kinahanglang residente sa Davao City magpa-enroll sa recognized school sa syudad. Girepresenta ang Davao City sa regional, national o international competitions. Dunay good academic o athletic standing, igun man physically fit o dunay good moral character. Ubay-ubay na matod pa ang nag-inquire labot sa mong scholarship program. Gina-cater na mo sila, ginatagaan na mo sila og list sa mga requirements na kailangan nila i-prepare kay para if mag-announce namin nga mag-submit na and pwede namin mag-accept og mga applicants, ilahan na lang i-submit sa office. Mamahimong mudangop sa Sports Development Division sa Davao City Recreation Center compound alang sa mga requisitos. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Nagkadaiyang abot nga gikan gyud sa mga local farmers ug mananagat sa Cagayan de Oro City ang nakadisplay ug mapalit sa City Hall. Mga brand new sab nga ekipo gikan sa City Agriculture Office giapod-apod sa mga mananagat ug mag-uuma subay sa selebrasyon sa Farmer and Fisher Folk Month karong bulan sa Mayo. Si Cyril Chavez sa detalye. Human ang ribbon cutting ceremony, hingpit ng gisugdan ang month-long celebration sa Farmer and Fisher Folk Month nga ginaselebra karong bulan sa Mayo. Ang programa nakasentro sa paghatag og gibug-aton sa kontribusyon sa mga mag-uuma ug mananagat sa syudad. Sumala ni City Agriculturist Office Head Engineer Bernie Daba nga sa tibok bulan sa Mayo, libreng makatanyag ang mga mag-uuma ug mananagat sa ilang mga abot sa mismong City Hall Mini Park isip kabahin sa programa sa pagtabang kanila nga mabaligya ang ilang mga produkto. Nagkadiyang produkto ang gitanyag karon sama sa mga utanon, lamas, prutas, kakanin, ornamental plants o mga value-adding processed goods nga gikan sa mga mananagat. This is the first time mag-celebrate dungan yun. Both the Fisher Folk and the Farmers Month. Dini kani nga mga produkto is libre kani sila ginahawol yun. From the hinterland barangays, going here para makapitalize ang atong mga farmers with regard sa ilang produkto nga ginabaligya. Gawas ni ini nang hatag sab ang CAO sa nagkadayang grupo sa mga mag-uuma o mga ekipo nga makatabang sa ila. Adunay solar panels and pumps, container drums, irrigation pumps and pipes, hoses ug uban pa. Paghatag pa lang nga ni abil installation, ga-assist ang city government, ga-assist ang agriculture office, even sa maintenance, in kaso. Naimon natin monitoring nga na. Ako kayo akong pasalamat sa mga programa o oportunidad nga inyong gihatag. Among gisaad nga ampingan o gamiton kini sa hustong paagi alang sa kaayuhan o kalambuan sa atong komunidad. Tibok bulan sa Mayo, makapamaligya sa ilang mga abot ang mga mag-uuma ug mananagat sa City Hall nga pwedeng mapalit sa mas baratong presyo, itandi sa merkado. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gidayig ang taas nga rating sa pilot episode sa GMA Prime series nga The Master Cutter. Parehas taas ang ratings niini sa GMA ug GTV. Action-packed man good ang mga eksena sa unang semana pa lang sa serye. Sa episode kagabi, gipaila-ila na ang pamilya ni Atoy played by Dingdong Dantes. Human siya mibalik sa lugar kung asa siya midako.
Gipakita sab ang mga handumanan sa iyang mipanaw nga inahan played by Jackie Lu Blanco. Gibisita sab ni Atoy ang lubnganan sa iyang inahan ug nangayo og tabang alang sa relasyon nila sa iyang amahan nga si Delphine played by Joey Marquez. Angay atangan sa episode unyang gabi ang bag-ong misyon ug mga maaksyong eksena. Masaksihan ang The Master Cutter sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Nagsugod na sa pagpangabot ang mga delegado alang sa 2026 Palarong Pambansa nga ipahigayon sa Agusan del Sur. Adlong Webes diyang nangabot na ang delegado gikan sa Mimaropa ug Region 1 sa ilang biliting quarters. Sa labing unang higayon, ipahigayon ang Palarong Pambansa sa probinsya sa Agusan del Sur. Sumala sa provincial government, andam na ang ilang playing venues, biliting quarters ug uban pang pasilidad alang sa palaro events. Ipahigayon ang opening ceremony sa Dato Lipos Makapandong Gov. Do. Plaza Sports Complex sa lungsod sa Prosperidad karong Mayo 24. Samtang ang games proper himuon sa May 26 hangtod 30 sa Bayugan City ug mga lungsod sa Esperanza, Talacogon, Prosperidad, San Francisco, Rosario ug Bunawan. Sa May 31 ang closing ceremonies. Gawa sa sporting events, doon na say ihanyag nga free tours ang Provincial Tourism Office alang sa mga atleta ug delegado. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. 12 ka mga latagaw nga iro sa Agora Terminal sa Cagayan de Oro City ang gipang-rescue sa Barangay Lapasan Council human ang sagunsong reklamo. Barangay Council dunay mensahe alang sa mga pet owner. Ani ang balitang barangay ni Cyril Chavez. Malampusong na rescue sa mga personay sa Barangay Lapasan Council ang ana sa 12 ka mga latagaw nga iro sa Agora Terminal ug Market City sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City. Matod sa barangay, ang operasyon nagsumikad human sila makadawat og reklamo sa nagkadaghang ihap sa mga latagaw nga iro sa mong lugar. Butang nga ilang ginaberipika og dito nila nakita nga daghan gyud ang iro nga anaa duol sa pampublikong lugar. Busa uban ang City Vet usa-usa nga gipang-rescue ang mga iro. Una, anong giaksyonan nato? Pagalikayan natong makapaak o kanang maglibang-libang diha, hinunduman nato nga public places na. So dili na siya, bawal na siya ang mga iro na adiha sa area. Usasab sa mga ginaimbestigahan karon sa Barangay Council ang giingong babaeng maoy gabahog sa mga iro matag tungang gabii. O sa kini sa ginalantaw sa Barangay LGU nga rason kung ngano nagkadaghan ng iro sa Agora Terminal. Hinoon, nasayod ang barangay nga ang ugat gyud niini ang daw irresponsable nga pet ownership sa mga residente nga sakop sa ilang barangay. Kung kung ikaw ang tag-iya sa iro, supposedly na sa imong kaugalingon nga responsibilidad. Dili na pwede pasagdan lang nimo. Kay sama sa akong yung makapulisyo ka na. Karon, ana-ana sa kustodiya sa City Vet ang mga iro nga na-rescue sa maong operasyon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nagkaubos na ang ihap sa Philippine Eagle nga maoy atong nasudnong langgam. Apan duna pa di ay mas kuyaw nga hulga sa maong mga agila. Kung unsa atong siron sa RTV Presents ni John D. Esteban. Sa kawanangan ikaw naghari, karbo sa atong mithi, ang ligon nga mga pako, gipaypay sa kalapad, apan ang mga hulga, magpamubo sa lupad, ang tagning nga sipol. Mulanog sa lasang, apan ang kaugmaon sa kaliwat, hadlok nga dili na musubang. Ang Philippine Eagle mao ang atong nasudnong langgam ug usa sa talagsaong raptor sa tibuok kalibutan.
Apan, critically endangered na o hapit na mahurot sumala sa International Union for Conservation of Nature. Apan duna pa'y mas kuyaw nga hulga nga nadiskubrihan ang Philippine Eagle Foundation, Philippine Genome Center ug University of the Philippines. Base sa ilahang pagtuon, pinaagi sa pag-analisa sa 35 Philippine eagles, ubos kaayo ang ilahang genetic variation. Kay gamay na lang man ang ilahang populasyon, wala na sila'y makitaan. Busa, mapugos ang atong mga agila nga makigpares sa ilahang kaugalingong kaparyentihan o kabanay sa lasang. Gitawag kini nga inbreeding. Muresulta sa mga piso nga mas huyang ug daling masakit. Busa, mas minus ang tsansa nga sila mabuhi. Gawas pa sa hinay sila magpadaghan. Ikausara mangitlog sulod sa 2 ka tuig. Kini daw lumba batok sa ilang kaugalingong kaliwat. Ang isang reason bakit genetically kumbaga less healthy ang Philippine eagles natin is that wala nang masyadong exchanges or gene flow between the subpopulations, no? So, ang nangyayari dyan, maraming mga eagles ang nababaril na nagtatry mag-migrate or pumunta sa ibang mga mountains. And ito yung mga kadalasang immature at saka mga young eagles. So this means we are losing a lot of our young and immature eagles na supposedly sila sana ang magdadala ng genetic diversity ng bloodline nila. Kini mihatag og mas lawom nga pagsabot sa nagkahurot nga kaliwat sa Philippine Eagle. Kini nagpadayon sulod sa 3,000 years. Gani aduna nalay 392 kapares ang anaa sa lasang o 784 mature eagles. Apan subok pamalandungon nga ang tao ang nag-unang hinungdan sa padayong pagkunhod sa ilang populasyon. Kasagarang mabiktima sa mga litag ug mga illegal nga panghayam mao ang mga juvenile o batanong agila. We have scientific evidence saying na super taas ng juvenile and sub-adult mortality rate. During the pandemic alone, we rescued a total of 20 Philippine eagles. No? From 2019 to 2022, that's the highest rescue rate ever. No? These eagles were shot, were trapped, and then some of them fell to the sea. Pero 18 out of 20 are actually juveniles and immature. Daghan pagihapon ang wa kasabot sa kaimportante sa pagpanalipod sa maong mga agila. Magpadayon na lang ba kita nga kini magpabili na lamang nga usa ka handumanan? Atangi ang ikaduhang hugna sa atong RTV Presents. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban, One Mindanao. Aprobado na sa Davao City Council ang ordinansa nga maghatag og insentibo sa mga negosyong may kalabutan sa electric vehicle sa syudad. Ang maong insentibo kay alang sa electric vehicle o EV manufacturers, dealers, users and public transport operators, charging station developers, spare parts suppliers ug uban pa ang dunay kalabutan sa EV. Mamahimong maka-avail og tax holidays sulod sa 6 ka tuig. I-waive sab ang bayronon alang sa mayor's permit ug uban pa nga non-regulatory fees. Makaangkon sabog free parking hangtod 3 ka oras sa designated city government parking areas ang EV users. Sumala ni Environment Committee Chair Councilor Tec Ocampo na isubay ang ordinansa sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA ug Davao City Local Incentive Code. Tumong sa mga ordinansa nga makaangkon ang syudad og malungtarong transportasyon ug makaawhag sabog investor sa syudad. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakahuling balita sa mga riyon. Ug mao kato ang mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kaniadto ug karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.